Wala pa rin ba akong kwentang anak kahit ako na ang tumayong nanay at tatay sa mga naulila kong kapatid? Pagod na akong akuin ang mga problema na hindi naman ako ang gumawa at bumuhay sa pamilyang hindi naman ako ang bumuo. Itago na lang daw natin siya sa pangalang ate mong pagod dahil pagod na siya sa kanyang buhay dahil simula pa lang nung siya ay elementary ay naulila na sila sa ina. Ang tatay naman nila ay may bago ng pamilya kaya simula nun ay napalayo na ang loob niya sa tatay niya dahil sobrang damot ng kanyang napangasawa. Naaalala pa noon ni ate mong pagod kung paano sila pagdamutan, tipirin at pagtaguan ng ulam ng kanyang stepmom. Habang paulit-ulit silang sinasabihan ng mga tamad walang mararating sa buhay at yung tatay naman nila ay wala namang magawa dahil mas mahal niya ang kanyang kinakasama kaysa sa mga anak niya. Binibigyan siya ng kanyang tatay ng 20 pesos para makapasok sa eskwela at noong mga panahon na yon ay 6 na piso ang pamasahe papuntang eskwela at 6 na piso rin ang pabalik. Hindi niya naman kayang lakarin dahil sobrang layo kaya madalas ay nalilipasan siya ng gutom at pag umuwi naman sa bahay nila ay hindi pa siya nakakarating ay binubungangaan na sila na wala silang pakinabang. Sobrang masakit magsalita ang kanilang stepmom pero ang sinasabi ng mga tao sa kanila ay maswerte pa rin sila dahil ang stepmom niya ay dalaga habang byudo naman ang tatay nila. Hindi naman siya sinasaktan ng pisikal dahil nung una siyang pinagbuhatan ng kamay ay binasag ni ate mong pagod ang cellphone ni stepmom kaya hindi na naulit yon. Huwag daw natin sanang masamain dahil hindi naman siya malditang bata pero nung mga panahon na nasaktan siya ng kanyang stepmom ay sariwa pa sa kanya ang pagpanaw ng kanyang ina kaya medyo sensitive pa siya. Apat sila magkakapatid at ang sumunod kay ate mong pagod ang kapatid niya na hindi talaga kayang tanggapin ni stepmom hanggang ngayon. Dahil yung kapatid na yon ang talagang laging ginujombag ng kanilang papa sa tuwing nagsusumbong ang kanilang stepmom. Kaya palaging umiiyak si stepmom sa tuwing sinasabihan siya ng kapatid ni ate mong pagod na hindi ka naman namin nanay para pangaralan mo kami. Lalo pang lumayo ang loob ni ate mong pagod sa kanyang tatay simula nang magkaroon na rin sila ng kapatid sa ama dahil simula na silang palayasin isa-isa at nakitira na lang sila sa kamag-anak. Dahil nararanasan nila na sa tuwing kakain sila ay sinasabihan sila ng kanilang mga kamag-anak ng palamunin. Pero ang sabi naman sa kanila ng tatay nila ay ginagawa niya lang yon na magkalayo-layo sila para sila ay magtanda at matuto. Dalawa rin sila magkapatid ang nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa pinsan mismo nila kaya napilitan na silang bumalik sa kanilang bahay. Pero paulit-ulit pa rin na sumbat at masasakit na salita ang kanilang pinagdadaanan sa kanyang tatay at sa kanilang madrasta. Alam naman ni ate mong pagod na sobrang hirap ng kanilang buhay noon at madalas ay may mga kamag-anak si stepmom na pumupunta sa bahay nila at doon lang sila nagiging masagana. Kaya ang hindi maintindihan ni ate mong pagod ay bakit pag sa kanilang mga anak ay tinitipid sila sa pagkain pero sa mga kamag-anak ni stepmom ay sagana sila. Hanggang sa lumaki na si ate mong pagod na ganito na lang ang naging cycle ng buhay nila hanggang siya ay nag-college na at malayo pa rin ang kanyang pinapasukan. Hanggang matapos ni ate mong pagod ang isang sem pero hindi niya nakinaya at hindi na siya umuwi sa bahay nila at sumama na siya sa kaklase niya na boyfriend niya noon. Hindi na siya nakagraduate at hindi rin sila nagkatuluyan nung kaklase na sinamahan niya noon pero malaki pa rin ang pagpapasalamat sa kanya ni ate mong pagod dahil kahit papano ay nakatungtong siya ng second year college dahil sa boyfriend niya na yon at buong buhay niya raw yung tatanawin na utang na loob. At sa ngayon ang isa sa kapatid ni ate mong pagod na lalaki ay nasa Japan na at meron na siyang stable na trabaho at maganda ang income. Ang pangatlo niya namang kapatid ay nasa college na rin, ang bunso naman ay nasa senior high. Hindi na rin sila nakatira sa bahay ng tatay nila dahil pare-pareha sila magkakapatid na pinalayas na kaya umuupa na lang siya sa isang maliit na apartment. Tumigil na rin magpadala ng pera ang kapatid niya na nasa Japan dahil ang katwiran nito ay sa madrasta lang naman nila napupunta ang pera. At simula nang tumigil na magpadala ng pera ang kapatid niya na nasa Japan ay si ate mong pagod na ang inuobliga ng kanyang madrasta sa mga bayarin nila kahit may trabaho naman ang kanilang papa. Dahil hindi naman daw sapat ang kinikita ng tatay nila at sobrang magastos daw ang magpagata sa mga bata lalo na't maliliit pa sila. At palagi siyang sinasabihan ng kanyang stepmom na sobrang damot niya kapag hindi siya nagbibigay ng kanilang pangangailangan kaya agad-agad siyang nag-aabot para wala na lang siyang marinig. Halos 5 taon na nagtatrabaho si ate mong pagod at honestly itong apartment lang daw ang kanyang nababayaran para sa kanyang sarili dahil lahat ng kanyang sahod ay napupunta na sa kanyang stepmom. Samantalang iba pa ang pera na binibigay ni ate mong pagod para sa kanyang mga kapatid para siya ay makasigurado na hindi makakaranas ang gutom ang mga kapatid niya. Gusto rin kasi ni ate mong pagod na maranasan ng kanyang mga kapatid na mabili nila ang mga gusto nila dahil doon na lang siya bumabawi sa mga kapatid niya dahil kahit kailan ay hindi yun naibigay sa kanila ng kanilang papa. At sa ngayon na si ate mong pagod na ang bumubuhay sa mga kapatid niya, ang pinagtataka niya lang ay palagi pa rin kinakapos ang pamilya ng papa niya. Medyo malaki naman ang kinikita ni ate mong pagod kaya walang problema sa kanya na i-shoulder ang pangangailangan ng mga kapatid niya pero siya ang nauubusan para sa kanyang sarili. Kaya naisipan ni ate mong pagod na kesa bigay siya ng bigay ng pera sa kanyang madrasta ay binigyan niya na lang ito ng pangnegosyo para kahit papano ay may mapagkakitaan siya. Pero sobrang tamad ng kanyang madrasta at palaging negative ang nasa kanyang isip kaya ang ending ang pangnegosyo
yung binigay ni ate mong pagod ay kinonsumo lang nila. Kaya parang bigla na lang napagod si ate mong pagod sa kakatrabaho, kaya naisipan niya na lang din magbukas ng isang maliit na negosyo. Pero balak na sana ni ate mong pagod na itigil na ang pagsuporta sa pamilya ng tatay niya dahil pagod na talaga siya. Gusto ko na pumputulin ang connection ko sa pamilya ng tatay ko para ma-save ko naman ang aking sarili dahil palagi na lang po ako nagkakasakit kakatrabaho. Willing naman ako na magtrabaho hanggang sa makatapos sa mga kapatid ko, pero sa madrasta ko at sa mga kapatid ko sa ama ay wala na po akong maisip kung mailalaban ko pa. Sobrang dami ko na pong sama ng loob na naipon sa kanila, kaya ayoko namang umabot sa punto na mapuno na ako sa kanila. Kaya sana po ay mapayuhan nyo ko kung tama po ba tong nasa isip ko, matamot po ba akong ate sa gagawin kong ito? Wala pa rin po ba akong kwentang anak kahit ako na ang tumayong nanay at tatay sa mga kapatid ko, pero pagod na po ako. Pagod na ako sa mga problema na hindi naman ako ang gumawa at bumuhay sa pamilyang hindi naman ako ang bumuo. Pagod na po talaga akong maging mabait. Pasensya na po kayo kung magulo at madrama. Sana po ay mapayuhan nyo ko dahil gulong-gulo na ako at bigat na ako sa sitwasyon ko. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Napagod ako sa kwento mo. At para sa akin, all goods ako dun sa sinabi mo na willing ka magtrabaho hanggang sa makatapos yung kapatid mong mga nag-aaral pa. Kumbaga hindi mo naman yun obligasyon, pero sabi mo na willing kang patapusin yung mga kapatid mo, kaya nagpapasalamat ako para doon. Pero para dun sa bagong pamilya ng tatay mo na obligahin ka pati sa panggatas ng mga bago niyang anak, ay parang OA naman ng tatay mo, nakakagigil. Wala bang magkukwento dyan na kinulata yung mga ganitong klase ng stepmother? Paki-double check nga, baka nakapikit yung tatay mo kaya hindi niya nakikita na inako mo na yung responsibilidad na para sa kanila, tapos humihingi pa ng sobra-sobra. Kaya ang sagot ko dun sa tanong mo kung okay lang ba na hindi ka na tumulong sa pamilya ng stepmom mo, sa tingin ko okay lang yun. Dapat nga matagal na kasi paano sila matututo? Paano maiintindihan ng stepmother mo na obligasyon niyang pagatasin yung mga anak niya, hindi obligasyon yun ng mga kapatid ng anak niya? Ang sa akin lang syempre, kung paano mo minamahal yung mga kapatid mo ngayon, ganun mo rin sanang mahalin yung mga kapatid mo sa ama kasi wala naman silang kinalaman dito. Pero pagdating naman dun sa pagsusustento sa mga anak ng stepmother mo, hindi ko naman sinasabing ang kapal naman ng mukha niya. Kaya ang maipapayo ko lang sa'yo ay magpahinga ka kasi parang pagod ka na talaga. At hindi masama na isipin mo naman yung sarili mo dahil hindi naman habang buhay malakas tayo para magtrabaho. Kailangan nagtatabi ka rin ng para sa sarili mo. Sundin mo lang kung ano yung nararamdaman mo kasi yun ang makakapagpagaan ng loob mo. Kaya kung gusto mong ikat na yung connection sa kanila, go for the goal. Kaya para sa mga gustong sumulat kahit gaano pa kayo kapagod, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para alam mo kung nakapagpahinga na si ate. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!